Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na isa top. So yung wife ko hindi na ako mapigilan mag-propagate ng sphagnum. So yakit natin to. Ay, init. So ayan, magulo na naman dito sa taas kasi nag-aayos kami. Gagamitin na natin yung ilalim ng patungan natin para sa growing area ng mga nepenthes. Ito, sa loob na natin ito ilagay. Ang gulo dito. Ayan. Medyo luluang dito kapag naayos na natin ang growing area. Ito pala yung mga kararating lang na cephalotus. Technique yan, huwag niyong pakialaman. Pagkalating, huwag niyo nang pakialaman or ayusin nyo. Ako tinanggal ko lang yung mga extra media na nalubog kasi yung halaman kaya medyo inangat natin. So, ayan. Limit lang, tapos nandun din yung ibang mga Purpurea venosa and montana. Kung mapapansin nyo, mas mapula si montana tsaka mas patulis. Ang venosa, ito pala montana, venosa montana siya. Sarracenia, Purpurea venosa, bar venosa. Ito pala yun. Tapos ito, Sarracenia, Purpurea, Sarracenia, Purpurea venosa, bar montana. Ito naman, Sarracenia, Purpurea, bar venosa. So parang redundant siya pero yun yung naming na ginagawa nila. Kakalito pero yan, kumbaga para tama yung ID. So ito naman yung ina-acclimate natin na plava. Ito yung ilalabas natin at ipapat sa ganito sa trays kasi or tatanggalin na lang pala natin yung may plastic kasi sa ilalim yan. Ayoko hintay na mamatay sila. Kasi ayun yung isa kapag yung mga plants niyo laging humid tapos walang aeration, ayun, perfect combination yun or perfect formula para sa root rot. Ito naman yung palipat-lipat na Andromeda. Nandun yan sila sa harap kaya lang may bagong dumating kaya ayun yung una nating na-acclimate. So ito naman yung mga update sa mga ibang ibang mga sphagnumos natin. Sigurado pag patignan natin sa taas may mga tuyo dyan, pero pag diniligan mo okay yan. So natural yan. Medyo matuyo sila dahil napakainit talaga dito. Tignan nyo naman, pawis agad ako. Kasi ito naman yung jamban na hindi ko na kung mabubuhay ko pero ayan, napatuyo na yung mga dahon pero sige lang, malalaman natin, malalaman. So nandito naman yung mga ibang mga plants natin. Hindi ko na natakpan ng maayos kasi busy kanina umaga, hindi nga natapos yung pag-ayos so uminit na lang gusto. Tanghaling tapat ngayon, alauna pasado. Tignan nyo yung mga dahon, wala man lang galaw. Sobrang init. Pawis ko literal na tumutulo. So ito yung mga plants natin kahit na sobrang init. Kailangan natin mag-misting. Tanghali pag nalaman nyo yan, kapag yan yung mga helianthera medyo nagkaganyan yung dahon o yung picture, kailangan nyo mag-misting agad-agad. Ngayon na misting. So yan, tingnan lang natin yung iba. So yan, kailangan natin mag-misting. Hindi siguro pa nadilig ng wife ko kanina kasi nadilig daw siya. Hindi siguro nadama yan. Dami pang lilikpitin. Kamin muna natin ito. Palahin natin yung mga kailangan ng dilig. Ganyan ang nangyayari kapag sobrang init.
Kailangan nyo lang naman i-mist. Pansin ko parang mas mabilis lumaki yung bromeliad sa... Ayun lang, pansin ko lang. Ang laki ng dahon na lumabas dito. Pagka nasa medyo shaded. Check nga natin yung sa labas. Yung pulsan. Lagyan nyo dapat yung mga feature ng water para hindi matuluyan yung buong halaman na matsugi. Grabe pala ito. Yung nag-iisang bagong minor. Medyo matutuyo na. Buti na lang nakakita natin. Yung mga ganito baka maagapan. Grabe. Hindi kasi ako nag-delete kanina. Na-busy ako. So kahit ako kapag di ba yung oras lang yan yung pinag-usapan natin, sana makarecover talaga yung minor. Sayang. So ito yung Regia. Ito yung Madagascariensis. May mga nadadali pa rin naman sa akin. Yung Darlingtonia naubos. Buti na lang naka-out tayo ng iilan bago naubos yun, namatay. Ito yung Nutans. Kaya hindi laging successful. May mga lesson learned rin. Nga lang ngayon talagang mas maraming lesson. Dati pa isa-isa, ngayon batch. Pagka hindi mo na ayos. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nag-set up ako ng medyo mga ganitong setup. Kasi ito may laban ka pa, may oras ka pa para madiligan siya, mahabol. Pero kung open yan, hindi mahirap. Kasi imagine kung diniligan mo ngayon na tulad ng ginawa ko, tapos iiwan mo ulit sa labas, yari ka. Pero kung meron kang medyo UV plastic na medyo nagko-conserve ng humidity, medyo papalag pa yung halaman mo. Oops, bumabasa. So ayan, medyo yeah. So wala na rin water. So ganun lang. Yan yung mga seedlings. Muntik na rin matuyo yan. Ang problema sa mga small seedling na lalagyan, mabilis matuyo. Kaya naka-water tree yan pag sa labas. So pansin niyo dito. Lahat ng BFT ko dito naka-water tree. Kasi seedling tree yung lalagyan niya, meaning maliit. Check nga natin tong bromeliad. Sa loob malalapad yung dahon. May malapad rin naman. So healthy rin naman itong nasa labas. Tsaka kung pasanin niya, hindi masyado matubig yung bromeliads ko ngayon. Binigyan ko siya ng time na matuyo para makaranas ng aeration sa roots. Tapos ito, pansinin niyo to. Kunin natin itong naka individually potted na harmony. Kumpara niyo to sa naka community planter o yung mga magkakatabi. Mas malaki yung naka individually pot kasi mas naaarawan siya, may room siya to grow. Itong mga to tabi-tabi, medyo nag-aagawan sila sa space. Ang advantage naman nila, mas mataas yung humidity at lower temperature naman kasi nga wala silang katabi. Pero ang BFT kasi kaya nila kahit na nasa mga mainit. Ang ganda ng pagkaka-curl. Picture natin ba? Tingnan natin thumbnail. Picture na maganda. Ayan. So ayan, ganda ng bilog na bilog. Letter Z. C. Ayan. So ito yung mga BFT natin na nasa pulsan.
Ito, may ipapakita ko sa inyo ang gandang naging traits ng Diyos. Ayun, mapupula yung ngipin. Hindi to naranasan ng mga nauna kong Diyos dati, na pumula yung ngipin nila kasi nga hindi ganito kainit last year, yung mga nakaraang panahon. So iba rin talaga yung tsaka malaking naitulong rin talaga ng styro natin, tsaka yung pagmi-misting, pagwa-water daily. So ito naman yung dragon spread na magpa-flower. Pag yung dragon spread pala nag-upright ng ganyan, isa sa mga senyales nyo na yan, upright root. Basta ito naman yung giant. Ayan, dahil tinitanong ako, sabi ko ano pagkakaiba na itong giant sa Dutch. Ang giant, parang siyang giant ni nung sa bukid na Pitcher Plant Farm, yung mga clone giant nila. So ito yung mga wide yung tubo pa side, tapos mas mapupula at malalaki talaga. Ayan tingnan nyo maigi yan. Tapos punta tayo sa Dutch. Ito naman si Dutch, para siyang clone tree pero malaki. Ayan, tapos pataas. May paparating pala ako na bago, yung Hulk. Pa wide rain yan pero yung dahon ay yung niya, yung traps niya medyo kakaiba. Kasi ito naman yung big mouth. Kamukha siya ng Dutch pero ito namang big mouth, pa wide naman. Tapos isa sa mga pinakamadaling sign na big mouth, bukod sa malaki nga yung mouth niya, ay yung lashes niya. Sa isang plant merong nagkakadikit na lashes. Ito nakikita dito sa ito. Yan pansinin yung bandang gitna. Yan. Ayun yung napansin ko siguro sa ibang mga cultivar may mga ganyan din, pero madalas ko makita yan sa big mouth. Ayan, huwag ko lang pagka makilala. Yung mga mas malalaki wala masyado. Ayun, yung mga siya napadikit. Anyway, so balik tayo dito, isa-isay natin. Tapos ito naman yung all green, nagka-acclimate pa. Isa rin to sa pinakamalaki, baka mas malaki pa to sa lahat itong all green. Naubos agad to nung nakita nila kung gaano kalaki yung all green, kaya bumili tayo ng medyo marami-rami ngayon. Ito naman yung si Trichterfel or panel trap, English name. Ang unique traits naman na ito, ito meron siyang parang Korean melody shark na Shenron na cap trap. Kakaiba. Tapos yung katawan niya o petiole niya may scale, pero hindi ganun ka obvious tulad ng dragon scale. Para lang siyang reptile. Ayan. So ayan yung panel trap. At alam ko ito, nagpipink yung lashes na ito, kaya hinihintay ko pa na magpulsan to kasi kaka-acclimate lang natin. Nag-umpisa pa lang mag-open yung traps nila. Pagka nagpulsan to, nakikita natin yung lashes niya na parang palangs na mapink. Tapos ito naman yung mga sundews natin na baka ibaba natin to. Tingnan nyo. Pag tanghali medyo hindi ganun kaganda ilagay nila, pero pag morning parang wala nangyari dito. Sobrang ganda. Ganda pa rin naman. Parang pwedeng higa pero sticky pa rin yan kahit na wala kayo nakikitang view. Sticky yan. So ito naman yung wide leaf, white leaf, parang typical niya, pula rin. Tapos ito naman yung narrow leaf na red ganda ng pero alam nyo ba ito sa indoor
or sa crawlite, pulang-pula talaga yan. Kasi pati yung leaf niya, pula yan. Pula. So ito naman yung Chinese dumplings. Walang kapupas-kupas, yung uniqueness ng kanyang traps. Ayan. So kukulay rin tong Chinese dumplings. Kailangan lang natin i-acclimate pa. Kasi kasabay ito noon tri-terfile or panel trap. Just ito naman yung lettuce. Ayan. Nung tinatanim ko to isa-isa, sabi ko parang lettuce talaga siya. Kung ano bang pangalan ng mga lettuce na yun. Nag-hydroponic kasi ako dati. Tatanim ako ng lettuce. Tapos ito yung nilalagay sa salad na lettuce na klase. Kalimutan ko lang yung variety niya. Sa dulo ng dila ko. Hindi ko na masabi. Ayan. So mukha talaga siyang lettuce. Ang maganda sa kanya, functional traps. Ayan, functional traps siya. Hindi pa nga lang nag-open kasi nga kararating lang nito nung nakaraang mga araw. Friday. So ngayon ay Sunday. So 2 days pa lang dito sa akin. Sa arawan. Tapos ito namang B52, ganun din. Sabay lang rin. So B52, familiar na tayo dito sa B52 na to. So medyo maliit pa sila. Kailangan itong palakihan. Tapos ito naman yung adentate. Ganda na itong adentate kasi malaki agad yung naibigay sa atin. Wife ko nagtanim yan kaya kine-check ko rin. Makalubog na lubog. Pag nagtatanim ako ng BFT, hindi ko nilulubog ng gusto. Ayan. So ayan yung mga adentate. Mungkin sa adentate talagang namumula rin. May adentate tayo dito kaya alam kabubulak-lak lang hindi pa ganun kaganda. Pero kung dito makikita nyo na nagpupula talaga siya. Ayan, para siyang walang lashes. Adentate nga, ibig sabihin ng adentate, walang parang round traps ganun. Walang lashes, adentate. Kung functional, hindi ko alam kung functional to. Kasi isa sa mga kailangan ng BFT yung lashes, diba? Para mag-traps. Para makapag-trap na insekto. So ito naman yung ating archangel na nag-acclimate pa. Medyo maliit kasi itong naibigay sa atin, which is requested ko naman na maliit kaya walang sisiyan. So pag maliit medyo matagal rin mag-acclimate siya. Kasi may extra tayo dito ng Dutch. Ayan. Wala na tayong mapaglagyan sa Dutch. Tingnan nyo itong Dutch. Napuno na. Bilis kasi mag-anak na ito ni Dutch. Ayan. sorry po. Nahulog. Ayan yung Dutch. Puno yan Wala na ako mapagtaniman kaya doon ko na tinanim. Pwede ko pa siguro isiksik nun kaya lang may maliit pa rin dyan. Ito yung maganda sa Dutch. Malaki siya, upright, tas mahiling mag-anak. Para siyang red piranha na giant type. Ito kasing red piranha, kilala na to sa mahilig mag-anak. Yung anak nagkakaanak, yung apo nagkakaanak pa rin. So kaya mabilis dumami to. Kaya lang yung paglaki niya ay yung medyo mas matagal. So mabilis dumami, mahirap palakihin. Ayun yung aking dating binabanggit dyan for pagkaka-describe. So ito naman yung moontrap. Ang mga red cultivar talaga medyo slow grower. Moontrap yan. Ano ba to? Ito yung archangel pala na iba. Tawa ako, nahulog yung cellphone ko. Tapos ref tile na iila na maliliit. May malalaki tayo dyan. Tapos ito yung black pearl. Black pearl ba? Tama, black pearl. Na nag-decide na mag-flower. So hayaan lang natin mag-flower yung mga gusto mag-flower. Kasi after naman mag-flower niyan, dadami yan. Which is, ayun naman yung gusto natin. Dumami sila. At kung tsumambo pa tayo ng seeds, di mas maganda.
So ito yung mga ano, moon ano tawag dito? Moon red. Moon red. Ayan, ang features ng moon red ay parang moon yung kanyang traps o yung nakaumbok, parang monkey butt cheek na ano, traps or yung reverse trap, umge Kremfeld. Ayan, kita nyo medyo tuyo na yung media. Yung wipe ko nagdilig, medyo hindi niya masyadong na diligan ng gusto or mainit lang talaga. So ayan, ganda ng mga ano, breath tayo. Isa o dalawa pa lang pumipili sa akin na ito. Yung kanina kakaripad pa lang. Ito nga sana gusto kong kunin niya, ayaw niya nung malaki. Wala, siya yung pumili na. Kilala niya na yun kasi sino siya. So minsan yung pagpili natin depende talaga sa ano, sa mata natin. Meron din akong isa na taga Iloilo. Meron akong gustong ipos sa kanya na ayun yung kunin niya kasi nga maganda. Mas pinili niya pa yung isa. Sige na. So kung saan tayo masaya, diba? Ayun naman talaga yung essence ng buying. So ayan, kung ano yung gusto mo, ayun yung makukuha mo. So ito naman yung salmon. Ito pala hornbill, hindi ko nabanggit sa inyo. Medyo malaki-laki na rin ito, hornbill. Para siyang bloody nurse na alien type, yung mahahaba yung traps. Yung ngayon na nakikita ulit yan, yung mga pahaba, parang kasoy. Ayan. Tapos ito yung salmon. Yung salmon maganda kasi meron siyang stage, no, dun sa pag-cycle ng life niya na ano, na nagkakaroon siya ng unique o yung ito, yung pattern na yan kahit sa ano, sa fettle niya meron. So ayun yung variegation niya. So hindi masyadong kita. Tingnan natin. Pansinin niyo yung fettle. Ayan o. So sa traps niya mas kita rin yan. Medyo hindi ko lang ma-zoom kasi napakaganda ng cellphone ko. Nag-overheat na sa ngayon. So ito na yung Harmony. Kita nyo na yung kanina, di ba? At yung Dutch aking personally, ito yung choice ko na maganda talaga. Saan yun? Picture na natin. Yun. Tapos ngayon ako nakapag-alaga ng red piranha na nag-upright sa sobrang init ng panahon ngayon. Ayan. Dinig pa ng ano. Dinig yung Mars Hydro. Joke lang. Ayan, ito yung big mouth. Maganda ng mga beard. Kaalangan lang talaga ako ipag-flower sila, baka mag-flower lahat eh. Pero maganda rin yung mga i-observe. Hindi naman mabibili lahat yan, di ba? Hayaan natin sila mag-flower. Ako makachamba ng seeds eh, na maganda. So, ayun. Ito naman yung update dito sa bloody nurse natin na humiwalay na sa nanay. Ito yung false bibifary. Ayan, na hiniwalay natin. Yung transition niya papunta sa tanim, ayan, medyo ayoko gawin masyado eh. Hindi ko alam kung paano siya mag-uugat dyan eh, kasi nasanay siya dun sa pusod niya sa nanay. Wait lang, tingnan natin yung iba palang ano dito, ibang post bibigpari, baka natutuyo na ano natin, makaligta na yun, wala pa. Okay pa yung mga stock niya. Pag nag-itim kasing stock niyan, kailangan niya nang putulin. Kasi pag hindi nyo pinutol, mahuli tayo. Hindi halaman yung ma-harvest natin, kundi crispy PFT. So mapansin natin talaga napakainit ngayon.
Kasi kahit yung rerodula na hindi ako namamatay na ito, namatay na ako ng dalawa or isa. Ito yung methods. Isa po. Yung iba mukhang makaka-recover naman. Ito yung para makaka-recover pa. May green pa sa gitna. So hindi pa yan tatap out. Tapos ito yung inakala ko na mahirap palagaan na prolifera. Easy lang siya, nandito nga sa bandang labas. Kaya yung bubutas yan dyan. Ito yung prolifera, pero nag-tube. So matibay si prolifera. So mainit lang talaga ngayon, kaya ganito. So, may mga namatay rin palang prolifera. So ayang dahilan na ito. Ay, siguro sa init. Ayun, may mga namatay. Ayun, ito pala ito. Ayun, ito. Yun. Natuyo. Padikit pa. Ayun, hindi naman ito naka-133. Anong reason ba't siya namatay? Anyway, as long as maraming buhay. Okay yan. Tapos ito yung seed na i-harvest natin. So mamaya natin kung okay na to. So ito naman yung matinanim ko na na mga cuttings. Dami ng buhay, tas may mga picture na. Sana all nagpi-picture. Tapos may variegation na. Diba? So pwede nang ilipat yan sa individual seedling tray para mabawasan yung mga dito. Ibig sabihin si lowland na gracillis, kahit na lowland siya, mahilig pa rin siya sa humid na malamig. Kasi nag-okay siya sa live sphagnums. Ganda nito. May naiisip na naman akong gusto kong gawin. Tatanim ako na uli maraming, nakita niyo yung marami nating sphagnums. Taniman natin kaya ng nepenthes yun para lahat may picture. Lahat may picture, ganda. So sige, ganun ang gawin natin. Lalo na kay plaba. May plaba ako dito. So tanim ko yan sa babala kasi akong i-transfer yan si plaba. So i-transfer na lang natin sa ganyan. Dito siguro sa area na to. So anyway, so ayun yung update sa ating growing area. Gusto ko lang ibigyan ng tip lang kung dun sa mga nakaabot dito sa end ng video na to. Kasi may nagsabi sa atin na bakit ang ganda ng mga BFT natin ngayon. Pero hindi naman sa akin talaga, hindi ko sinadya na ganito gumanda talaga. Experience wise lang na in-apply ko yung dating mga natutunan ko mula sa hydroponics, mula dun sa 6 years natin na experience sa pag-aalaga ng carnivorous plant. So styrobox, tapos yung media, yung best media galing sa live sphagnums and rainwater and pulsan, ayun lang. So hindi ako gumagamit ng chemicals. So yun lang. At syempre prayer na rin, pray namin yung halaman namin. So yun lang. God bless and bye bye.